Good day mga kois, PBA Trade Rumors 2023. Ito nga mga kois ay sa pagitan nitong si Robert Bolick, Mikey Williams at Marcio Lasarte. Ito nga mga kois ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, ay humihingi po ako ng like, share, and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa post ng PBA Insider, Bolick for Lasarte. So ito nga mga coach ay meron na ngang pag-uusap ayon kay Coach Bonitan ng Northport Batang Pier sa kampo nga dito ni Robert Bolick at saka sa Northport Batang Pier. At alam naman natin mga coach, ito yung tama dahil itong Northport Batang Pier pa nga ang may hawak ng rights ni Robert Bolick. So matatandaan nga natin itong si Robert Bolick nga mga coach ay pumirma ng kontrata sa Japan B-League dito nga sa Fukushima Firebirds, kung saan nga ay hindi nga niya natapos ang kanyang kontrata at nagdesisyon siyang magpa-release dito sa Fukushima Firebirds dahil sa komplikado ngang pagbubuntis ng kanyang asawa. Ito yung kanyang naging dahilan. So ngayon mga koy, silipin natin ang average statistics ng tatlo. So si Robert Bolick ay merong 21.6 points, 5.4 rebounds, 6.1 assist at 1 steal dito nga sa Northport Batang Pier nung naglalaro siya dito. At ito namang si Mikey Williams ay merong 18.4 points, 4.1 assist, 3.9 rebounds sa 2023 average niya dito nga sa TNT Trupang Giga. Samantalang itong si Marcio Lasarte naman mga kois ay mayroong 11.5 points, 1.7 rebounds, 2.3 assist dito naman sa 2023 average niya dito sa San Miguel Bermen. Kaya kapansin-pansin nga dito sa tatlong player na nasasangkot sa trade na mas mataas nga ang statistics itong si Robert Bolick, which is ito nga ang nagbigay daan sa kanya para magka-interest ang Japan B-League team na Fukushima Firebirds dahil dyan sa statistics nga niya. Mantakin mo naman yung average niya 21.6 points mga kois, so masyadong mataas yun para sa isang player. Kaya nga dito ay hindi nakakapagtaka nga na nagka-interest sa kanya ang Japan B-League, itong Fukushima Firebirds na naging team nga niya dito sa Japan B-League. Hindi nga lang niya natapos nga mga kois. So itong Robert Bolick, Marcio Lasarte trade pala mga kois ayon sa rumors ay naipasa na ito sa Office of the PBA Commissioners at hindi nga lang naaprubahan. Ngayon ay idadagdag na nga nila itong si Rodney Brunjal sa package nga dito dahil magkakaroon nga ng 3-team trade. Kasama na nga dito ang TNT Trupang Giga sa kanilang player na si Mikey Williams. So ino-offer na nga nila ang ganang player na si Mikey Williams dito mga koy sa rumors na ito. So itong si Robert Bolick, ang initial talagang mapupuntahan nito ay itong San Miguel Bermen. So barang ang mangyayari nga dito dapat mga koy 1-on-1 lang. Pero ngayon nga mga koy, ang magiging problema nito marami ng gwardya ang San Miguel Bermen. Nandyan si Chris Ross, nandyan si Simon Enciso, nandyan si Terence Romeo, papasok pa si Keith Jimenez ang kanilang rookie. Tapos papasok pa itong si Berto dito sa San Miguel Bermen. So medyo loaded na mga kois ng gwardya ang San Miguel Bermen pag nagkataon. Kaya ang sa atin mga kois, baka po pwede itong si Simon Enciso ang isama dito sa trade o either kung sino man dito sa mga gwardya. Huwag lang si Chris Ross kasi talagang hindi na yan bibitawan dahil assistant coach na nga yan si Chris Ross mga kois. So itong si kasi mga kois, si Marcio Lasarte, which is hindi naman natin sinasabi na untouchable siya dito sa SMB. Iba kasi ang position ng nilalaro niya. Siya ay small forward hanggang power forward. Yun ang nilalaro nga nitong si Marcio Lasarte. Ang kapalitan niya gwardya. So wala namang bawal doon mga kois. Ang sa atin lang naman ay loaded na ng gwardya itong San Miguel Bermen kung madadagdagan pa nitong Robert Bolick or either itong Mikey Williams. So ang sa atin nga mga kois, dapat ang kapalitan nga dito is gwardya para mabawas-bawasan yung gwardya position ng San Miguel Bermen. So ngayon nga mga kois na ito nga malapit nga itong si Mikey Williams sa SMB o dito nga sa kay Chris Ross at kahit nga dito sa Barangay Ginebra San Miguel mayroong mga kaibigan ito. Kaya dito nakapagtaka mga kois na isang araw nga nasa SMC na nga ito. Dahil itong SMC lang naman din mga kois ang sa atin, real talk lang, ang makakapagbigay sa kanya dito sa hinihingi niyang 2.4 million pesos
per month na kontrata ayon sa report na nga ni Sir Homer Sison, na malamang sa malamang nga mga kois ito yung nagbigay ni trigger nga dito sa TNT management para pakawalan na nga ito si Mikey Williams. Bukod sa hindi nga ito nagre-report sa kanila at hindi naman nila napapakinabangan, medyo mataas masyado yung hinihingi nga nitong bayad o yung kontrata nga niya na 2.4 million per month nga mga kois. So ganun kalaki. So medyo siguro mas mataas pa ito kaysa kay John Mar Bujardo. Parang ganun ang dating dito mga kois sa social media eh. Kaya itong si Mikey Williams ay sa malamang at sa malamang nga mga kois, makakapagbigay lang naman talaga ng ano dito sa kanya ay itong SMC. So alam naman natin kung papupunta ito dito sa SMC, either dito sa Ginebra o San Miguel o kahit naman dito mga kois sa Magnolia, kasi ito nga ay tatlong team nga ang hawak ng SMC. So ngayon mga kois, magtatapos na nga ang relationship ng TNT at saka ni Mikey Williams. So dahil dyan sa pagkat na nga ng kontrata nga nito ng TNT management. Subalit niya mga kois, ang rights nga niya ito ni Mikey Williams ay hawak pa rin itong TNT Tropang Giga. Kaya sabi ko nga sa una kong mga vlog mga kois, nasa huling sa TNT pa rin ang huling halakhak nitong regarding dito sa kanilang alitan between dito sa kampo ni Mikey Williams at saka ng management ng TNT. So nasa TNT pa rin ang may control. Katulad ditong mangyayari dito mga kois sa nangyari dito kay Ray Parks Jr. Hanggang sa ngayon nga ang rights nga ni Ray Parks Jr. ay hawak pa rin ng TNT Tropang Giga. At isa pa dito nga mga kois ang masaklap ito kay Mikey Williams pag nagkataon na tinanggihan siya ng SMC. Kasi alam naman natin mga kois, magkaibigan pa rin yan. Kahit magkalaban yan dyan sa PBE, sa mga negosyo nila, magkaibigan pa rin yan. May mga asosasyon yan. Ang masaklap dito nga mga kois, pag tinanggihan itong si Mikey Williams ng SMC, base sa matatawag natin na gentleman agreement nga ng dalawang kumpanya, ang mangyayari dito kay Mikey Williams ay magkakaroon siya ng tinatawag na silent ban. Hindi siya makakapaglaro mga kois sa mga FIBA sanction tournament dahil nga dyan sa hawak nga siya ng TNT Tropang Giga ang kanyang rights. Ito yung masaklap na mangyayari dito mga kois kay Mikey Williams. So hindi siya makakalaro dahil sa ang kanyang rights ay hindi papakawalan nitong TNT Tropang Giga. So magja-Japan bilig nilang muna sa mga kois. So doon sa mga bilig pwede siya makapaglaro ito katulad ng ginagawa nitong si Ray Parks Jr. Pero yung mga FIBA sanction tournament hindi siya makakapaglaro dito mga kois dahil nga hawak nga ng TNT Tropang Giga ang kanyang rights. Kung mapupunta ito mga kois sa San Miguel Bermin, so medyo okay rin naman mga kois, medyo fit din naman siya dito sa San Miguel Bermin. Ang nakakapanghinayang lang itong si Marcio Lasater mga kois, dahil alam naman natin malapit na rin ito magretiro at papakawalan pa papuntang Northport Batang Pier, which is kung mapupunta naman to sa Northport Batang Pier mga kois, may posibilidad din makabalik naman itong si Marcio Lasater. At itong si Robert Bolick, medyo bata pa ito mga kois at malaking pakinabang pa talaga ito sa TNT Tropang Giga kung mapupunta itong si Robert Bolick dito sa TNT Tropang Giga. So maraming salamat mga kois, God bless you all, bye bye.